Ilang dekada na mula nung itatag ang parokya ng Immaculada Concepcion dito sa mataas na kahoy. Ang marubdob at patuloy na pamintuho sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion ay nagbunga na ng hindi matatawarang biyaya na tinatamasa ng ating bayan. Ito marahil ang nagdala sa ilan sa mga hindi malilimutang yugto na humubog sa ating pagkakakilanlan at pananampalataya. Halina kayo at sama-sama nating tunghayan ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan at dasal ng parokya ng Immaculada Concepcion. Nagsimula ito bilang isang kapilya noong ika-19 na siglo na itinayo sa dating bahay ng magkakapatid na sina Primitiva, Fermina at Estefana Recinto at tinawag na Simbahang Ilaya. Ang kinatatayuan ng parokya ngayon ay mula sa naturang simbahan at ito'y naging sentro ng pananampalataya at debosyon ng bayan ng Mataas na Kahoy. Noong taong 1932, naging isang ganap na parokya ito sa ilalim ng pangangasiwa ng nooy Dioceses ng Lipa sa pangunguna ng lingkod ng Diyos, Obispo Alfredo Versosa. Pinangangasiwaan ng parokya ng 16 na barangay. Kasama rito ang libu-libong Katoliko, 12 kapilya at 2 pribadong Katolikong paaralan sa gabay at patnubay ng Archdiocese ng Lipa. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng patrona tuwing ika-8 ng Disyembre. Sa araw na iyon, nagsasagawa ng iba't ibang aktibidades gaya ng banal na misa, sublian at prosesyon. Gayon din ay nagsasagawa ng iba't ibang pagtatanghal gaya ng luwa at pag-awit sa karangalan ng mahal na ina. Sa loob ng maraming taon, nakapagtayo ang simbahan ng isang banal na komunidad para sa mga mananampalataya sa tulong na rin ng nagdaang 21 kura paroko na nagsilbing ama at gabay nito, kabilang na si Padre Conrado Castillo na siyang kasalukuyang kura ng parokya. Patuloy ang paglaganap ng debosyon sa mahal na Birheng Maria sa Mataas na Kahoy. Ngunit paano nga ba nagsimula ang debosyon na ito? Ang mahal na Birhen ay mula sa pamilya Castillo. Rupi anak at Lola Fermina. Ang kanyang magulang ay lumimos na Birhen. Siya ay hawi na makunano. Ano ay makapal na tuloy dito ay pinagkatubala na sa kanila. Noong sila naman ay magpamilya na. Mula sa Lipa, lumipat dito sila sa Mataas na Kahoy. Na World War II, ang mahal na Birhen ay daladala nila sa kanilang pagtatago sa mga Hapon. Nakarating sila sa Ulo. Matagal silang nanira doon, ligtas doon, at naniniwala sila na sila ay pinupukpok at ililigtas ng Birhen. Pagkatapos ng ikalawang digmaang panibig, nagpatayo sila ng kapilya, itinuring ng mga taga-Mataas na Kahoy na sa kanilang tunay na simbahan. Ang mahal na Birhen ang pinakatampo sa kapilyang iyon. Ang magpapinta natin ang debosyon sa mahal na Birhen, tayo ay nagkakaroon ng milenaryo at prosesyon tuwing ika-8 ng Setyembre. Tuwing ika-27 ng Hunyo ay nagkakaroon ng fluvial procession sa lawa ng Taal na pinagtatampan ng barangay na kalapit sa lawa. Sa lahat ng selebrasyon, ang pinagtatampo ay ang ika-8 ng Disyembre na ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Mapuli. Upang mapalaganap at makayanan ang debosyon sa mga Birhen ay nagbibigay ng mga salita na may laman ng larawan at panalangin sa mahal na Birhen na dinadasal bago magsimula ang misa tuwing linggo. Pag-awit ng dalit sa mahal na Birhen na may pangagat, Birhen Maria tala sa umaga na nilapatan ng tono ni Maestra Christy magpantay, haplos, bilang pagpakarangal sa mahal na Birhen Maria. Dahil sa pagmamahal at pamimintuho sa mahal na Birhen, maraming proyekto ang nabuo upang makapagbahagi ng tulong sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Sa pamumuno ng Parish Pastoral Council, sa pamamagitan ng Parish Social Action Task Force for COVID-19 at Ministry of Social Services, at lalong higit sa tulong at suporta ng ating mga kabungang kahoy mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang ating parokya ay patuloy na tumutulong sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan.
Ilan sa mga isinasagawang tulong ng parokya ay ang Adopt a Child Scholarship Program para sa mga kabataan. So, ang programa pong ito ay napakalaking tulong at blessing para sa akin kasi sa dinami-dami ng kabataan, isa ako sa napili na maging scholar nila. Nagamit ko din sa lalo tayo nasa new normal ngayon. At para sa mga kabataan, patuloy na tayong mangatap kasi yung paglalakbay natin ay nagsisimula pa lamang. Gayon din sa pagsabog ng Bulkang Taal. Nakatulong ang parokya sa simpleng pagtanggap sa aming pamilya nung mga panahong hindi namin alam kung saan kami pupunta. At naging daan din ito upang makatulong ako as a volunteer sa iba pang evacuee sa ating parokya. Kahit sa pandemyang kasalukuyang ating kinakaharap, Nung kami nagkasakit, naramdaman namin ang presensya ng Panginoon at ng simbahan nung kami nakakwarantin. at ang Caravan Gifted to Give, ang kasalukuyang misyon na isinasagawa ng parokya na kung saan ay linggo-linggo nating personal na pinupuntahan ang mga piling barangay at mga pamilya. Ako ay nagpapasalamat at ako ay isa na napili sa pamilyang pagmisyonan ng Caravan Gifted to Give. Papasalamat ako at hindi nila tinignan ang katayuan sa buhay. Pareha sa kanilang pagtingin. Kung ikaw ay mahirap man o mayaman, pantay-pantay. Tunay na mayaman at makulay ang kasaysayan ng ating simbahan. Ang matibay na pananampalataya at debosyon ng bawat Katolikong patuloy na ibinabahagi ang kagandahan ng buhay ng ating simbahan ang siyang tunay na bumubuo sa mayabong na kasaysayan nito. At ngayon, ika-50 anibersaryo ng pagiging Archdiocese ng Lipa kasama ang iba't ibang parokya, sama-sama nating ipagdiwang ang pagkakatatag ng ating Archdiocese. Ito, si Father Dado Castillo, kura paroko ng parokya ng Immaculada Concepcion, at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos at patuloy na gabayan ng mahal na Birheng ating Ina.